Dito tayo sa huling bahagi ng ating banal na gawain na kung saan makikinig tayo ng tunay na salita ng mahal na Panginoon. Ihanda natin yung ating puso, yung ballpen at Biblia natin. Tayo po'y tumayo bilang respeto mga minamahal ko at ibibigay sa oras sa mga ating beloved order preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Robert. Magampo kitang tanan, mga igsoon, let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, mahal na Panginoong Yesus. Dinadakila ka namin, sinasamba namin iyong pangalan. Salamat po marami, O Diyos, sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Muli kami magsamba, magpuri, magpasalamat sa iyo, God. Salamat sa mga blessings na pinagkaloob mo sa amin, O God, sa lahat ng bagay. Sa mga naunang prayers ng aming mahal magulang sa iyo, Diyos, kami nagpapasalamat sa dakilang pagpapalang ito, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo kami lahat sa pakikinig sa iyong banal na salita. Alisin niyo po ng mga hadlang, nagawa ng kaaway, doubts and unbelief hindrance. I command you to cast out right now in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo ba'y makabalik sa ating maupuan, mga minamahal? Amen. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagpasalamat, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay tangi sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po'y nagbibigay ng paggalang, double honor, respect sa ating beloved parents in the Lord. And we also remember the blessed preaching and teachings of our dearly beloved evangelist Pastor Willie Stad Almeida and our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family. Sa ating lahat, mga minamahal sa mga bisita, mga baguhan, magandang hapon sa lahat. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. At tayo po'y dadako na po sa pagkikinig ng banal na salita ng Diyos. Amen. Kindly open your Bible from the book of Philippians chapter 2, verse 5 up to 8. Pakibasa po natin sandali. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito at nanganyong alipin na nakitulad sa mga tao. 8, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na magsunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa cross. Amen. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay tinatawag na desirable characteristics. Amen. Desirable characteristics, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mga minamahal, mga bagay na ating pagnasain, amen. Na mga bagay na pag-uugali, amen, o characteristics. Ibig sabihin, virtue, say, praise the Lord. Sabi po ng unang ating nabasa, mga minamahal, sabi ng Biblia, una, mga the mind of Christ, amen. Una nating desire sa ating paglilingkod sa Diyos, maging kagaya ng pag-iisip ni Kristo. Amen. Nasabi ng banal na kasulatan na bagamat siya'y Diyos, siya'y nagpakababa. Amen. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, naging alipin, naging servant. Ang ating mabait na Diyos nagbigay ng halimbawa, sabi niya, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be servants of all. Amen. Kung gusto maging dakila ka sa kaharian ng Diyos, maging tinatawag na servants of all. Ito po ang ipinakita ng ating mahal na Panginoon nang siya'y nagkatawang tao, siya'y nabuhay sa daigdig na ito. Sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, Philippians chapter 2, verse 5 muna, mga minamasabi ng Biblia, praise the Lord, na siya magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. So magkaroon tayo ng pag-iisip na kagaya ng si Kristo Jesus din naman. Na sabi ng banal na kasulatan sa verse 6, mga minamahal, na siya bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang kapagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos inubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Amen. Ito po ang tinatawag na mind of Christ.
ang dakilang Diyos na nagkatawang tao, nagbigay siya ng halimbawa na sa buhay sa daigdig na ito kung paano mabuhay. Meron tayong ganitong dapat na pag-uugali. Ever say amen. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Ever say amen. Hindi niya inisip na siya'y Diyos, kundi bago siya'y nagpakababa at inaral niya sa kanyang mga alagad na kung gusto ninyong maging dakila sa kaharian ng Diyos, learn to be servant of all. Ever say amen. Kayo ay maging alipin ng lahat. Ibig sabihin, lingkod. Ever say, praise the Lord. So, purihin ng mahal na Panginoon, ito ang unang dapat nating maging design, maging pagnasain natin bilang Kristiyano. Pangalawa, sabi po ng Biblia, humility of Solomon. 1 King chapter 3 verse 7, verse 3, chapter 3 verse 7 and 9. Pakibasa natin sandali. Dito po sa aklat ng unang hari, Kapitulo 3, ang talatay 7 hanggang 9. At ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. At ako isang munting bata lamang, hindi ako nalalaman ang paglulumabas at pumasok. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahatol dito sa iyong malaking bayan. Amen. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, si Haring Solomon, bago siya naging hari, kahalili ng kanyang ama, o mga minamahal na si Haring David, meron na siyang ugaling mapagpakumbaba. Ever say, praise the Lord. Humility of Solomon. Ang sabi ni Haring Solomon, mga minamahal, Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod, nakahalili ng ni David na aking ama. At ako'y isang munting bata lamang, hindi ko malalaman ang paglumabas at pumasok. Ibig sabihin, nandoon yung kanyang humility, ever say amen. Ang pagpapakumbaba ni Solomon. Nasa kanya ang pagpapakumbaba. Kaya ang sabi ng Biblia, ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos, ever say amen. Ang Diyos ang nagtataas. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Kung kayo'y pinagpala ng Diyos, itinaas ng Diyos, dahil nakita ng Diyos ang inyong kapakumbabaan. Ever say, praise the Lord. Nakita ng Diyos ang inyong mga puso. Ang Diyos ang nakakakita sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Kung kagaya ng sabi ng Biblia, si Haring Solomon, hindi niya alam kung paano pumasok at lumabas sapagkat siya'y bata. Kaya ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan kung paano pangunahan ang iyong bayan. Ever say, praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Kung paano pangunahan ang bayan ng Diyos. Hindi niya sinabing, kaya ko yan. Easy lang yan. Ever say, amen. Wala sa kanyang isip ang ganoong pag-iisip. Kundi bagkos nandoon siya sa pakumbabaan. Ang sabi niya, hindi ko alam kung paano pumasok at paano lumabas. Ibig sabihin, ako'y bata, wala akong nalalaman sa mga bagay na ito. Subalit ako'y nagtitiwala sa iyo na sa iyong kapangyarihan, bigyan mo ko ng karunungan, pangunahan ang napakalaking bayang ito. Ever say, praise the Lord. Ang ibig sabihin, mga minamahal, bago tayo itataas ng Diyos, makikita muna ng Diyos yung ating pagpapakumbaba. Hindi kayo tataas ng Diyos kung ikay magmamataas na. Ever say amen. Hindi kayo tataas ng Diyos kung ikay nagmamarunong na. Ngunit kung ikay nagpapakumbaba, mga minamahal, umingi ka ng awat tulong sa Diyos. Umingi ka ng karunungan galing sa Panginoon. Diyan kay tataas ng Diyos. Ever shout, praise the Lord. Ever say amen. So ito po ang nangyari, mga minamahal, sa panahon ni Haring Solomon, sapagkat siya ay biniligay ng Diyos na kahalili ng kanyang amang si David. Ang sabi niya, bigyan mo ko ng karunungan. So nang makita ng Diyos ang kanyang pagpapakumbaba, kung paano pangunahan ang kanyang bayan, ang sabi ng Diyos, bibigyan kita ng karunungan. Ikit sa lahat, walang magiging marunong na kagaya mo at duro-dudo-dunong pa sa iyo. Ever say amen. Binigyan siya ng karunungan at ang sabi ng Diyos, hindi lang karunungan ang ibibigay ko sa iyo. Bibigyan kita ng kayamanan. Ever say amen.
kayamanan na hindi pa nagkaroon kahit sino man sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Nakikita ng Diyos yung ating katayuan, ever say, praise the Lord. Kung tayo po yung laging magpakumbaba, humingi ng tulong sa Diyos, malaki ang inyong mararating. Palapakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, amen. Lalo na kayong mga kabataan na naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos, is just God, ever say, praise the Lord. Matuwid na Diyos ang Diyos. Kung nakita ng Diyos ang inyong kapakumbabaan, pagsunod sa kanyang kalooban, takot na magkasala sa Diyos, pag-ibig, pananampalataya sa Diyos, malaki ang inyong mararating. Palapakan mo natin malakas ang ating mahal na Panginoon. Itataas kayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ang magtataas sa inyo. Kahit saan ka ilagay, ang Diyos ang maglalagay sa iyo, sa iyong katayuan. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat siya Diyos, pinagmumulan ng lahat ng bagay ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kapag ikay sumunod sa mahal na Panginoon, itataas ka ng mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nung nandun ako sa dako ng Dubai, mga minamahal, narinig ko yung testimonyo ng isa nating kapatiran. Yung dati po siya, mga minamahal, na nakisama doon sa mga Lebanese. So mga minamahal, talagang mahirap daw kausapin. Walang nagtsatsaga na sekretary nila. Kinabukasan nagre-resign. Pero siya, nagpakumbaba siya, mga minamahal. Ever say amen. Nagpakumbaba siya, sumunod siya. At unti-unti tinaas ng mabait na Diyos. Nang pumunta ako ng Dubai, mga minamahal, siya na pala yung general manager ng napakaraming hotel doon sa dako ng Dubai. Yung mismong hari ng Dubai, mga minamahal, dahil siya po ay itinaas ng mabait na Diyos, ang sabi ng isang foreign na ibang lahi, housewife lang yan, hindi siya ilalagay sa posisyon na ito. Gusto na siya ang ilalagay sa posisyon. Nang marinig ng hari ng Dubai, ang ginawa niya, binlacklist niya yung sagsabi ng ganon, binan niya, hindi na makapasok ng Dubai, at yung kapatiran natin, ginawang general manager doon sa napakaraming hotel niya, mga minamahal. Hindi basta-basta mga hotel, ang mga hotel na aming pinuntahan, mga kapatid. Talagang napakalaking pag-aari ng hari ng Dubai. So mga minamahal, kung tayo po'y nagpapakumbaba kahit saan man tayo naroon, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan na nagtatrabaho ngayon, kung magpatuloy tayo sa pagpapakumbaba, makikita ng Diyos ang inyong kapakumbabaan, ang inyong katapatan sa paglilingkod sa Diyos, itataas kayo ng ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang pagpapalay ng bumula sa Diyos, makikita ng Diyos ang inyong katapatan, itataas kayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo maging buntot, kundi maging ulo. Palapakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang aking nakita. Experience natin, nakita natin sa buhay ng ating mga kapatiran, kung paano sila inangat, pinagpala ng mabait na Diyos. Dahil una, ang takot sa mahal na Panginoon, ang pagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Kaya manatili kayong magpakumbaba. Kung minsan merong mga bagay na hindi natin maintindihan, pinapaintulot ng Diyos, manatili tayong magpakumbaba, itataas ka ng ating napakabait na Diyos. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Humility of Solomon. Pangalatlo, mga minamahal, choice of Moses, Hebrew chapter 11, verse 24 up to 26. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, ang talatay 24 hanggang 26. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumaging siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa niya ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng magsikupas ng kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan sa Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Ito po tinatawag na choice of Moses. Ano po ang pagpili ni Moses? Si Moses, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Sabi po ng Biblia. Kundi mga minamalpas, pinili pa niya na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayaan sa pagkakasala. Everybody say amen. Pangatlo, mga minamahal, mas pinili pa niya ang malaging kayamanan ng kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Hipto. Everybody say, praise the Lord. So si Moses nasa mataas na kalagayan na siya. Amen. Si Moses hindi pobre, hindi mahirap si Moses. Si Moses nasa mataas na kalagayan na siya. Pero mga minamahal, bumaba si Moses, everybody say, praise the Lord. Nang dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, everybody say amen. Nang dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sabi ng Biblia, mas pinili niyang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa nagtamo ng kaligayahan o nagsisikupas ng kaligayahan sa pagkakasala. Mas pinili niya na siya'y magpakumbaba para mas maging matuwid siya sa harap ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, sa ating buhay mananampalataya, nakita ng Diyos ang inyong katapatan. Everybody say amen. Nakita ng Diyos ang inyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Mas pinili pa ninyo na tayo po may inuusig minsan dahil kay Kristo. Dahil alam natin, mga minamahal, ang kayamanan na meron tayo ngayon ay hindi basta-basta kayamanan. Kayamanan natin ay si Kristo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito ang pagpili ni Moses. So sa ating buhay mananampalataya, maraming bagay na sinusubok ang ating pananampalataya para subukin ang ating pagpili. Everybody say, amen. Para tingnan ng Diyos kung ikaw ba'y umiibig sa mahal na Panginoon o hindi. Tinitingnan ng Diyos ang iyong katayuan ngayon. Ano bang pipiliin mo? Tinitingnan ng Diyos ang iyong pagpili. Sabalit maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan, gayahin natin si Moses, mas pinili niya si Kristo. Everybody say, praise the Lord. Mas pinili niyang maglingkod sa Diyos kasama ng bayan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ganon ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, tinitingnan ng Diyos kung ano ba ang pipiliin mo. Sabihin mo, meron kang kaya sa buhay, meron kang pinag-aralan, gusto mo social ka, nandun ka sa mga social na mga kalagayan ng mga tao, ayaw ko makisama sa mga taga-Jesus Miracle Crusade, dahil mga losyang sila. Subalit maliwanag ang sabi ng Biblia, si Moses na hari na siya, maging hari na siya, bumababa siya sa kanyang katungkulan. Everybody say, praise the Lord.